Napakaganda yung topic ngayon. Talagang na-excite po ako sa mga ang gagaling ng mga tanong. Nagkaroon po ako ng dagdag na kaalaman sa training na 'to and siyempre nagpapasalamat po ako na in-invite niyo po ako dito sa Zoom and grabe nakakatuwa kasi siyempre ibang level yung mga kasama ko dito sa Zoom. Okay. Bago mag-start, siyempre pakilala muna ulit ako. Nga pala si Lujen. Ayan. Magandang gabi po diyan sa inyo. Okay. Ang province ko talaga sa Mindanao po ako. Yan, tapos lumipat na kami sa Laguna. Okay. Kwento lang para magkaroon kayo ng idea. Ayan. Habang nag-iisip yung mga magtatanong dyan tungkol about sa marketing plan natin dyan, mga panibago. Okay, lumipat na kami sa Laguna. Ngayon, doon po ako nagtrabaho ng mga factory. And then, na-involve po ako sa mga network marketing, mga product base. Okay. Marami na rin akong medyo napasok ng mga company. Nung humina po yung product base ko, dito po ko sa Lagaw, Ifugao, naka-base ngayon. Sa mga product base na dating binibenta ko. Nung humina po, ang ginawa ko po, yung motor ko, kinapitan ko po ng sidecar. Okay? Tapos, yung common term dito sa Lagaw na kulong-kulong, yung sidecar na walang bubong. Tapos, nagbuti bakal po ako sa Lagaw. Nung time na yun, siyempre, hindi naman ako makapag-apply ng mga gandang trabaho kasi high school graduate lang tayo. Alam naman pag nag-a-apply, kailangan ng, alam mo yun, siyempre, kailangan yung pinag-aralan mo, galing ka sa kilalang school, tapos backer din. Siyempre, dayo lang tayo dito, kaya sabi ko, to survive, kailangan kong maghanap ng ibang pagkakitaan na madali, na alam mo yun, ibig sabihin hindi ako mahirapan na mag-apply. So, ginawa ko po, kinapitan ko ng sidecar yung motor ko, tapos nagbuti-bakal po ako dito sa Lagaw, Ifugao. Halos, sa mga hindi familiar, yung nakamotor tapos nag-aalok kung mayroong binibenta diyan na bakal, na bote, gano'n mga plastic, yun. Yun po ang mga kinukuha ko, binibili ko tapos binebenta ko din sa mga junk shop kasi to survive. Ngayon, timing naman po yung aking upline na dati ko ring member sa iba't ibang, sa ibang company. Sabi niya sa akin, "Lugin, mag-join ka dito sa Crowd1 kasi kikita ka ng euro currency." So, sounds good 'di ba kasi euro, Pero nandun po yung 'pag, parang nagdududa ako, sabi ko, "Paano kikita ng euro currency, nandito naman tayo sa Pilipinas?" Okay, medyo, behind ako talaga that time pagdating sa technology. Kaya ang ginawa ko po, hindi ko po siya pinansin. Kaya umabot po ng mga isang buwan niya ako na inibitahan si Ma'am Liz Cruz Santos, yun po yung aking upline. At sa tinatagal-tagal niya ng pag-invite sa akin, lagi ko siyang yung 'pag tumatawag siya, ang ginagawa ko po, ini-ignore ko yung tawag niya, sabi ko, "Siya na naman." Tapos nung sabi ko kasi hindi niya tinitigilan, sabi ko, "Sige na nga, alamin ko na nga." Kaya pumunta po ako ng Baguio nung time na yun at nung umattend po ako ng seminar, sa totoo lang po, kasi 'pag bumiyahe po kayo ng Lagawi to Baguio ng bus, ang alis dito isang biyahe lang dito o dalawang sasakyan lang. Alis ng 7:00, makarating dun ng mga bandang 3:00 ng madaling araw. So, puyat po ako nun. So, nakarating po ako sa Baguio, madaling araw, parang lumilipad-lipad yung isip ko. Ngayon, nung umattend po ako, sa totoo lang wala po akong naintindihan, kasi puyat nga po ako, Na-challenge lang ako sa mga kasama ko na na-meet ko doon na in just 8 months, 9 months, kumikita sila ng 18,000 to 30,000 sa per day sa kinikita nila.
Kaya sabi ko, alam niyo po na-excite po ako kasi imagine mo malaking pera po 'yun sa akin. Pero nandun pa rin yung konting pagdududa kasi alam niyo po siyempre maraming mga dumaan na mga scam dito sa Ifugao. So, pero yung duda ko, pinag-aralan ko yung company, sabi ko, "Okay yung company." Kaya pero siyempre nung nalaman ko na maganda at sabi ko na trabahuhin ko ito, medyo struggle po sa akin nung nag-start ako kasi hindi ko naman puwedeng bitawan yung pagbubuti bakal ko kasi yun nga, wala naman akong ibang source of income. Kaya isinabay ko muna yung yung 'pag may mga nabentahan ko ng mga kalakal, isinabay ko, inalok ko yung business. Ito naalala ko nga po yung first na member, business partner ko dito sa Crowd1, isa pong teacher, ah, dito sa Kayangan Central sa Fugao. Binilhan ko lang po siya ng mga kalakal, mga plastic na mga unused na mga papel sa school nila. And noong nung nakilo ko na siyempre alam mo yun, marumi talaga yun kasi siyempre naka-stock na ng mga lata, medyo iba talaga yung so, nung na-segregate ko na at nakilo ko na at nung time na babayaran ko na siya, hindi ko naman na siya binayaran. Kasi ang plano ko i-alok ko muna yung business na 'to, itong si Crowdon. So, first na kinausap ko po yun, walang upline kasi yung upline ko pero hindi po ibig sabihin na walang naitulong po sa akin yung upline, para reminders lang, malaking po tulong po sa akin. Pero nung nag-start ako na magtrabaho talaga dito, as in ako lang, inaral ko lang talaga. Pero bago ko kinausap yung teacher na yun, siyempre parang hindi po mawawala sa isip ko na siyempre marami kasi sa akin sa mga, yung iba or hindi naman lahat na medyo mababa talaga yung tingin nila sa akin, sa amin na gano'ng trabaho kasi siyempre basura yung inaano namin mga kalakal na mga naka-stock na. So, nag-struggle po talaga ako pero sabi ko sa sarili ko, hindi ko tinitignan kung gaano ako ka-down. Ang tinitignan ko po na maging successful po ako sa Crowdon. Yun po yung motivation ko and sabi ko sa sarili ko, this time maging successful ako, whatever it takes. Kaya gagawin ko 'to kahit ano man estado ko sa buhay ngayon. Kasi alam ko 'pag dadating ng time maging successful ako. So yun yung nagbigay sa akin ng lakas na i-present yung negosyo. Kasi sa totoo lang, ang hirap po kasi mag-explain or mag-alok sa mga kakilala natin lalo na pagka alam mo yun, professional sila. Tapos gano'n yung itsura ng mag-alok ng business. Normal kasi una tinitignan nila yung ayos, eh. Kulang na lang nararamdaman ko na parang sinabi na, "Ayusin mo muna yung itsura mo bago ka mag-offer ng business." Kasi lalo siyempre professional sila. Pero yun nga, sabi ko nga, kailangan gawin ko 'to. So nung kinausap ko yung si Madam Pauline, teacher, siya po yung first na business partner ko dito. Sabi ko sa kanya, "Madam, meron po akong i-alok sa'yo na business na napakaganda, pero uunahan ko na po kayo. Huwag niyo pong tignan yung itsura ko ngayon, kung anong ayos ko ngayon. Kasi siyempre marumi kamay ko, marumi yung paa ko, nakatsinelas lang ako, siyempre marumi. Sabi ko, ang tignan niyo po yung opportunity. Kasi hindi naman ako magpapasweldo sa'yo. Ako lang po yung parang pinakatulay para makapasok ka sa kumpanyang 'to. So, kahit hindi ako nakaporma ng pang medyo malinilis ng onti, in-explain ko, alam mo yun, 'pag 'pag excited ka sa ginagawa mo, masaya ka, gigil ka, alam mo yun? At siyempre, hindi naman yung laging gigil, yung samahan mo din ng ad-lib na alam mo yun, maano mo yung ano ng tao, yung kanyang makuha mo yung loob niya, parang gano'n. So, in-explain ko, so nag-join naman. First na partner ko tapos si Ma'am Joy sa totoo lang, kasama po siya ngayon na umattend din ng Zoom, one of my leader din, pangalawa din, na-meet lang din niya ako sa junk shop kasi yung boss ko ay pinsan
pinsang buo ng mister niya. So pumasa lang sa junk shop, ayan, ah, inalok ko lang din. So, to cut in short, medyo nahirapan talaga ako. Gusto kong i-challenge yung mga nandito na hindi naman po sa pagmamagaling kasi sa totoo lang, lamang na lamang po talaga kayo sa akin. Okay. Kasi siyempre, unang-una, ah, siyempre puwede kayong makapagporma ng maayos para magiging, alam mo 'yun, talagang negosyante talaga yung dating. Eh, ako, start from zero talaga. So, hindi ko tinitignan kung anong estado ko ngayon. So, ginawa ko po, tinrabaho ko yung business, inaral ko, and with the help of my team here in Ifugao. So, lumawak na rin yung grupo ko, yung mga grupo ko sa abroad, sa Hong Kong, Singapore, Taiwan, sa Dubai, sa Israel, dumami na rin po. And nagpapasalamat po ako na kay God na na-encounter ko po ito, na nakita ko 'tong opportunity 'to, na kahit sa gano'n estado ko ng buhay, may chance na, alam mo 'yun, may chance na umangat tayo or makuha yung mga pangarap natin. At dito ko po na unti-unting binuhay yung mga pangarap ko, and right now po, I'm proud na manager 2-star na po ako ngayon. Kaya sa mga nandito, sa mga members o bago pa lang o sa tingin ng mga nag-alanganin, guys, huwag niyo ng, pag-isipan kasi naniniwala po ako. Alam mo, nung unang na-encounter ko 'to, naniniwala lang po ako, naniwala lang. Importante kasi yung mararamdaman mo na maganda. Kung minsan naniniwala din po ako sa ano, sa kutob, eh, kung minsan. Nakita ko na maganda kasi pinag-aralan. And ang dami na pong mga naging successful dito. So, kailangan lang, gawin lang po dito as, muna as part-time, and sabi ko nga po, mas lamang po kayo na nasa abroad kayo. Kasi unang-una, yung mga makakausap niyo diyan sa lugar niyo kung saan man po kayo nagtatrabaho, kumbaga sala na, kumbaga karamihan diyan mga, alam mo yun, grabe yung desire nila sa buhay, mga masisipag talaga. Dito sa Pilipinas medyo ang dami pang ano, patambay-tambay, so medyo mahirap hanapin. Diyan kumbaga salang-sala na kasi imagine mo lumabas nga sila sa bansa natin, pumunta sa iba't ibang lugar para lang maghanap buhay. So ang laki na po ng chance niyo na maging successful dito. Kasi nakikita ko po yung company na magtatagal ito. So, gawin lang natin itong part-time. So, pero pag kumita ka na ng malaki doon sa full-time na ginagawa mo compare sa part-time sa krado na ginagawa mo, so that's the time na mag-isip ka or full-time. Ngayon ang ginagawa ko na po ngayon, full-time ko na po ngayon si krado. Okay, dagdag ko lang, at kasi marami kasi sa atin na, alam mo yon, yung iba, yung mga kaibigan natin na problema sa financial, and lahat naman tayo sa ngayon kasi nag-start pa lang tayo, and pero naniniwala po ako, malapit na po nating malampasan yung pagdating sa financial, stability sa tulong ni Crowd One. Okay, para sa akin po kasi, tignan mo, marami sa atin ang mga kaibigan natin, kakilala natin na gusto ng pagbabago sa buhay. Okay, and lahat po tayo. Pero, sa akin po, imagine mo, for how many years na ginagawa natin yung diskarte natin, tapos wala tayong bago na ginagawa. Expect wala kang bagong resulta. So, ang sa akin lang, at idagdag lang natin ito, pero kung sa tingin mo naman na kaya mo ng mag full-time dito at karirin ito kasi in just 3 to 5 years pwede kang mag-retire, and sasabihin ko sa'yo, kaya mo. Kasi bakit? Nagagawa ako. So, anong rason na idadahilan mo sa akin na parang nag-aalanganin ka pa? So, ako po hindi po ako natakot kung ano man ang
Kasi naniniwala po ako na hindi tayo pababayaan ni God. So kung nagawa ko na mag-reach, ang goal ko po talaga hindi ko palalagpasin 'tong taon na 'to na ma-reach ko po yung Director 1 star. Para siyempre yung kasi yung isa sa mga goal talaga natin na para ma-feel mo talaga yung ano, yung talagang medyo maganda na pagdating sa financial. And, ah, nag-start lang po ako sa 6,000 and yung yung 6,000 ko po, yung total earnings ko na dito, ah, nasa mahigit 1M na. Okey. Pasintabi lang, hindi po sa nagmamayabang, parang baka sabihin mo sa akin na, ah, ang liit lang ng ano mo, ng kinikita mo. Hindi po ako gano'n kasing bilis ng mga nauna. Pero kung pagbabasehan siguro kung papaano nag-start, talagang mas struggle 'yun sa'kin. So, hindi ko po sinasabi na nabanggit ko yung total earnings ko na or ipagmayabang, huwag po sana kayong, misinterpret 'yun. Ang gusto ko lang sana ma-inspire po kayo na masabi mo sa sarili mo, yung nagbubuti bakal nga, eh, alam mo 'yun, nagawa. So, dati ang payat ko dati talagang ang itim, ngayon medyo pumuti na ng konti, gumwapo na ng konti dahil sa kapa. Kaya malaki po ang pagbabago po na binigay sa akin ng pagod. 360 degrees ang binago and alam ko mas malaki pa ang darating. And hindi lang po ito para sa sarili natin, eh. Kasi naniniwala po ako marami tayong mga kaibigan na naghahanap na alam mo 'yun, naghahanap sila ng opportunity para mabago ang buhay nila, kaya lang hindi nila alam kung papaano. So, nandito tayo para i-share natin sa kanila. Hindi lang po yung iniisip natin na para kumita ng matching or sa binary. Alam ko hindi naman lahat gano'n. So, ah, ang purpose natin is tulungan yung mga kababayan natin na maiangat. Kasi marami talaga ang gustong mabago. Kaya lang hindi nila alam kung paano. So, wag tayong mahiya na i-share. Okay. Unang-una, walang dapat ikahiya kasi ah, tayong nag-offer ng opportunity. So, walang dapat ikahiya, 'di ba? So, 'yun lang po yung mai-share ko and sana po kahit papaano meron po kayong napupulot sa akin na sa mga sinasabi ko and kahit papaano maging inspirasyon man lang ng konti na sabihin mo sa sarili mo, "Eh, nagawa nga niya, eh, ba't ako pa kaya?" 'Yun lang po, back to you, Ma'am Abby, Ma'am Adelpa. Salamat po, God bless po sa inyo lahat. Mabuhay. Wow. Wow! Salamat sa napaka ano ba ito, I cannot even explain it, 'no po? Talaga naman all walks of life, Yes, may purpose ang Diyos. He yes, knows what's in our heart. Alam po ng, yes. I just feel na lahat tayo naman ngayon ay ma-inspire kay Sir Logan kasi yun ang sabi nga niya, pagdating niya sa Baguio, wala na siya kaisipan niya. Mainam na-drive mo pa yung tricycle mo. Hindi po nag-ano po ako, nag-bus po ako papuntang Baguio. Oo. Biriin niyo. Mm. Oh my gosh. Anybody who would like to mag-question sa kanya para naman kasi I am overwhelmed. Ate, I Okay, just wanted to add na sige po. na feature si Sir Lujan sa Crowd One magazine natin. Wow, Oo nga po. maghanap na Yun. Oo. Congratulations. So proud. Oo, hindi pa ako naka-open sa Crowd Magazine pala. Ang last na nakita ko Kailangan niyo si na pong Ma'am bumili. Nancy Nares. Oo. Opo. Oo, oo. Siyempre, bumili na kayo Ah, lahat at tigitin yan. okay, dagdag ko lang din po, parang siguro, baka late na diyan sa inyo. Ganito, konting training lang. Kumbaga isagad ko Sige na po. kasi siyempre Okay. medyo Ano mo nga siya, Ate? ano tayo na magkakasama.
Konting training lang kung paano ko na-build yung team ko. Go ahead At po. sa mga nandito po, wag po kayong bumitaw kasi yung mga nakasamahan ko ng mga company. Okay. Yung mentor ko po dati, CEO na po siya sa isang networking company. Siya po nag-mentor, siya po naghubog sa akin. And alam niyo po ba ang pinapagawa niya sa akin pag nung first pa lang ako na pumasok sa klaseng business? Sabi niya ganito, Lugin, kasi wala pang online dati. Kumbaga more on offline marketing pa lang. So yung offline marketing, yung pupuntahan mo yung tao mo para kausapin, lahat. Hindi katulad nito na more on ano na. So ibig sabihin mas struggle talaga dati. Alam niyo po, naalala ko yung sinasabi ng mentor ko ganito. Lugin, training tayo. Ang sagot ko, yes up. Kung may meeting tayo, Lugin, yes up. Kahit masama pakiramdam ko, Lugin, may meeting tayo, yes up. Kahit umuulan, may meeting tayo, yes up. Ito pa malupit. Tumawag ba naman siya ng madaling araw, nagpatawag ng emergency meeting? Siyempre, tulog na tulog ang mga 2:00 ng madaling araw, sarap na sarap ang tulog. Nagpatawag ng meeting. Okay. Ngayon, nung dumating kami ng mga leaders niya, kasi siya grabe kong magtrabaho, yung sa buong maghapon, trabaho, tapos pati halos gabi parang ginagawa niya ng araw kasi parang iniisip niya na emergency. Kasi para mabilis magkaroon ng result. So double effort talaga para, alam mo parang pinipiga niya yung sarili niya para bang, alam mo yung gata na alam mo kailangan mong i-squeeze na mabuti para lumabas yung gata. Parang ganun. So ganun siya magtrabaho. Kaya maaga po talaga siya na naging successful. Sa loob ng 26 years old, nakabili na siya ng Chevrolet Optra. Dami ng mga investment dahil sa network marketing. So, ngayon, ang marami kasi sa atin na alam mo, yung naiinip, pagdating sa training, alam mo yun, ito kasi parang brainstorming na po ito sharing, brainstorming. This is a part of our training na ginagawa, na inaatinan ko po dati, na binabayaran ko po para maka-attend lang ng training. And kahit paano, pwede kong i-share sa inyo na libre. Okay, marami sa atin na nagmamadali. Alam mo yung sabing, anong oras na? Alala ko dati nung pinapa-attend kami ng training ng mentor ko, sinasabi niya, kasi puyatan talaga, madaling araw, matapos. Yun. Lagi lang yung sinasabi sa amin na, okay lang na magsakripisyo ka ngayon kasi lahat naman ng family mo pag naging successful ka, magbe-benefits. Okay lang na mag-sacrifice ka. At wag mo lang hayaan na nahihirapan na yung iba, ikaw pa istisi pa lang. So, ang point ko is, mas okay na siguro yung kahit pa paano mag-sacrifice tayo for the sake of our family. Na alam mo yun, pagdating sa financial, magbibigay natin. So, wag po tayong mainip. Kailangan po talaga pag sinabi ng mga heads, uplines nyo, may training, yes. Yes, kasi kung una pa lang na matigas ang ulo natin at makita ng mga members mo na parang matigas ang ulo natin, magbabounce yun sa'yo. Possibly mga members mo din, matigas din ang ulo. So, kailangan mong sumunod, di ba? Lagi nating sinasabi, if you are a leader, you must be a follower. Kailangan ng sumunod ka. Okay, paano ko nag-start na makapag-build ng team? Ganito po. Sabi sa akin, tinawagan ko yung upline ko, yung si Ma'am Biz. Sabi ko, upline, gusto kong matutunan yan. Turo mo sa akin. Magkapit-bahay kasi sila nila Sir Jerry Gregorio. Yung mga heads upline kasi ng under sa team po namin, karamihan po nasa Cabanatuan. So, sabi ng mentor ko, okay, sige, pumunta ka dito sa Cabanatuan. So, ibig sabihin, biyahe pa ako mula Lagaw, Ifugao hanggang sa Cabanatuan. Ang pagbiyahe ng jeep yun siguro nasa 4 hours yun. 3 to 4 hours. So, sabi ko, siyempre, nag-start pa lang ako, talagang wala talaga ako nun.
ang ginawa ko po talagang wala nang merenda. Ang gusto ko lang na matutunan kaya pumunta talaga ako kahit sakto lang yung pamasahe ko. So, pumunta ako doon and inasikaso naman ako ng upline ko. Sabi niya, okay, ganida ka muna. Kumain ka muna, ganun ka beto yung upline ko. Tapos, sabi niya, oh mamaya-maya darating si Sir Jerry. Sama ka. So, iniisip ko, yung si Sir Jerry Gregorio, director, 2-star na yata yun, is one of my upline, Jerry Gregorio. Sabi niya, o darating si Sir Jerry, maghanda ka, sumama ka. Yes, up. Yes lang ng yes. Okay. Ngayon iniisip ko, bago pa lang dumating si Sir Jerry, iniisip ko, paano ko makuha lahat ng mga sinishare ni Sir Jerry? Kasi kung pakikinggan ko lang, okay, mabilis mawala kasi siyempre marami tayong iniisip, alam mo kung ano mga problema na papasok sa isip natin, saglit lang nawawala. So ang ginawa ko po, ganito, pinoise record ko po yung presentation ni Sir Jerry. Ang presentation ni Sir Jerry dati nung pumunta siya, kwento-kwento about sa Grab, ganon, sa company, marketing plan, kwento-kwento lang, walang sulat. Ni-record ko po yun. So nung ni-record ko, voice record ko, ang ginawa ko, nung bumalik ko sa Lagawi, pinapakinggan ko na yung na-voice record ko. Pinapamilyar ko siya. Halos 1 linggo hindi ako lumalabas. Sa umaga, sa buong maghapon, sa gabi, gigising pa ako ng madaling araw para pakinggan ko. Tapos, bago ako matulog, pinapakinggan ko yung training niya. Ngayon, nung na-kopya ko na yung presentation niya, yun po yung bunga ng 2 leader ko. Na yung first 2 leader ko na hindi ako sumablay at sila po yung nag-multiply na dahil lang doon sa presentation na yun na ni-record ko na galing kay Sir Jerry. Tapos pero may mga pumapasok na pero dumating na sa point na merong hindi nag-join at parang hindi sila satisfied doon sa kwento-kwento lang. So nag-isip na naman ako. Sabi ko, kailangan magsusulat ako para iiwan ko doon sa kakausapin ko. So ang ginawa ko po, kasi wala naman akong gadget na iPad, di ba, laptop na mamahalin, alam mo yun. So ang ginawa ko, bumili ako ng mga kukumban. Siguro mga kalahating rin po yung binili ko. Inaral ko na naman ulit yung format ng presentation plan, ng marketing plan, yung presentation. Company, products, tapos about apps, marketing plan, tapos closing. Minaster ko po yun na sinusulat-sulat ko, minimumarize ko. So ganun ulit ginawa ko. Parang nung nag-aral ako noon, gumising po ako sa madaling araw para mag-review, para memorize. So ganun talaga ako kadesidido na sabi ko, kailangan kong matutunan na mag-present, one-on-one presentation. Kasi malayo yung upline ko. Kaya masyoti po kayo ng mga members na kalapit mo si upline and lalo na ngayon, mas mapadali kasi mayroon tayong Zoom meeting. Dati walang Zoom meeting eh. Kasi medyo po ako pagdating sa mga gadget, mahina po ako sa mga pagkalikulikot. So, ang tinatak ko sa sarili ko, sabi ko, kailangan matutunan ko to na ipaliwanag. So, nung na-master ko na yung presentation, ang ginagawa ko po yun, start ko na in-apply. So, sa karamihan ng presentation ko, hindi po ako, siyempre nung nang-start ako, hindi po ako gumagamit ng iPad. Wala akong iPad eh. So, papel lang talaga. Pero, iniisip ko kasi, kumbaga parang may palusot din sa sarili ko na kailangan papel lang ang gamitin ko. Una kasi no choice. Pangalawa, mas maganda kasi kung kukumban lang ang gagamitin mo. Sinusulat mo yung business. Parang mafe-feel talaga ng kausap mo na kabisado mo yung negosyo. Isa yun sa mga
sa mga chance na wow, kabisado niya talaga. Siguro magandang sumama dito kasi magaling siya. So, nakikita niya talaga yung pagiging leadership. Pangalawa, pag sulat-sulat lang kasi ang gagawin mo, syempre, okay lang sa abroad kasi kahit papaano halos lahat may mga gadget. Pero dito sa atin sa Pilipinas, yung ibang mga magiging member kasi iniisip ko, na malamang ang isasagot nila kung halimbawa gamitan mo ng iPad, mga magagandang klase na laptop or projector, malamang sasabihin nila ganito, "Ay hindi ko magagawa 'yan kasi wala akong laptop, eh. Wala akong iPad, eh. So hindi ko magagawa 'yan." So, sa akin wala na silang irarason kasi kukumban lang ang gamit ko saka ballpen, explain na yung business. Oh, so I mean is mabilis mo siyang ma-duplicate, maipa-duplicate. Sa mga yung tipong alam mo yun, yung walang-wala talaga nung nag-start na katulad ko. So, review ko lang 'no, inaral ko talaga yung business. So, sa inyo po, sa mga lalo sa mga bago pa lang, number 1 po, aralin mo po talaga yung business. Dapat matutunan mo na mag-explain. At matutunan mo na hindi lang sa online din, siyempre mayroong mga actual na presentation, matuto ka talaga na tumayo sa harapan at mag-explain. Kasi wala kang authority na i-push mo yung member mo na sabihin, kailangan mong tumayo kasi ang tumayo sa harapan, sila yung binabayaran ng malaki. Eh, hindi mo sila mapupush na tumayo kung ikaw mismo hindi ka nakita niya. Baka sabihin pa niya sa'yo, ikaw nga, hindi nga kita nakikita na nag-explain eh. Alam mo yun? So, ano man yung mga bagay na ipapagawa mo sa magiging grupo mo, gawin mo muna. So, yun po ang ginagawa ko na sa under my team and sinishare ko din sa ibang mga group kahit hindi. Pero normal na talaga na siyempre meron talagang mga partners tayo na alam mo yun kahit yanigin mo yung buhay, alam mo yun, kahit yanigin mo sila, alam mo parang tulog pa rin, alam mo yun. So, hindi sayang yung oras natin, kailangan mabilis tayo tapos mag-focus tayo sa sa mabilis. Hindi naman ibig sabihin na iwanan natin yung mahina. Monitor pa rin natin pero mas bigyan natin ng time yung alam mo na mas malakas. Kasi kailangan natin ng mabilis na resulta. Kasi 'pag mabilis ang result natin, mabilis po tayo maka-attract ng mga magjo-join. So, yun lang po, sana makatulong po yung yung sinabi ko sa inyo, yung about kung paano po natuto pa sa yung more on offline marketing and yun. Salamat po, back to you po. Wow. Talaga naman. Yun ang sinasabi ko nila. Look for someone, okay, who is hungry Yes. to make it through being financially independent. Opo. Na po. So, at saka, ito po yung sinasabi nila na I have to quote si Jack Ma, one of my favorite motivator, na there are people who come to the business na ginagamit nila yung IQ, intelligence quotient. Gagaling yung mga yan, di ba? Oo. Meron din yung ginagamit yung empathy. Yung, okay, nahihirapan siya. Sige, tulungan natin siya. Ganun. No. So, EQ, empathy. Pero, just like what Jesus said, the great commandment, if we share our love, LQ is the best. At iyan ang makakapagpatunay na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yes. Hindi, Number 1 po. kung hindi mo i-concentrate yung pagpasok ng pera sa sarili mong bangko, okay, the money will flow. And I can attest to that. Na-attest din ni Sir Lord dyan. Na-attest din ng ating mga kasama na nandito. Di po ba? So ano po ba ang din niyo po? Anybody could share kung ano din po ang mga
na-touch sa ano ang yung mga ano ba ito, nakapag-motivate sa inyo, how do I say that? Ano ba ito, nakapag-touch ngayong gabing ito sa kanyang mga sharing sa kanyang journey. Sino po? Anybody could just talk. Ito po, okay, I would just to make sure, dito po lahat kayo ay invited and welcome to talk and share. No po, walang cross line. Isa tayong Pilipino, isang bansa. I have to say it again. Walang cross line. No. Yung mga iba sinasabi na cross line na ganun. But we just want to make sure na maski cross line na yun, huwag kayo naman kukuha ng mga downline ng bawat isa. No? Hindi, hindi pwede yon. That is not compliance. Ano po? So sige po, sino pong makapag-share din ng ambos na or Ma'am Nilda, want to say something? Ma'am Nilda Hagos? Paki ano po? I unmute everybody po. Ma'am Nilda Hagos. Wow, Sir Ruel, Palalon. Nilda Hagos first. Doña Adolfa, thank you. Naumpisahan mo ba yung mga presentations natin kanina? Not actually lahat po, pero naabutan ko si Ma'am Abby. Then yung mga sharing doon sa explanation about doon sa 30%. So, yun, ang laking tulong. Then kay Sir Login. Sir, grabe. Grabe. Saludo talaga ako sa Sir. Medyo, nung nag-explain ka Sir, parang tumatay yung balahibo ko. Kasi marami pong mga naka-experience. Kasi alam mo naman, hindi ko naman nila lahat ang tao, pero marami po judgmental. So hindi naman natin masisi yun. Pero yung confidence mo Sir, yung talagang strength mo at saka yung big dreams, motivation, grabe talaga pinupush nyo. Actually hindi ako networker, pero ang dami ko natutunan sa Sir. Yung mga basic, yung mga old school na sinasabi ko. Old school, effective pa rin talaga. Hindi na mawawala yun. Kahit pa nasa technology tayo. Napaka-effective yung old school, magsusulat. Then yung tama yung Sir, learning, aral talaga ng aral talaga. Yun lang naman tayo importante. Sir, maraming salamat sa yung naging inspire kami. Isa na ako doon. Salamat. Salamat. Adelfa, salamat po. You're welcome po. Welcome. Salamat din. Isa din siya sa mga nangangalakal. Yeah. Maganda. Kung magtanong or maybe ask a question. Sige It's po. just the wrong name. Yeah, up there. It's really Marijo. Pwede pong pakita ng cam nyo po, video nyo. Yeah. Okay. Okay. I will. Give me a second. All right. Kasi po, ganito, Sir Logen. Hindi pa namin nakita. Hindi pa. Okay. Buksan nyo lang po yung video nyo po. Kasi gaya ng sinasabi ni Abby, mahirap makipagkwento sa hindi nakikita ng... Bukas po yan. Yes po. Yes. Bukas po siya. Bukas po siya, kaya lang may background. Yes Oo, po. yung background na forever smiling, maganda naman. Hindi ako marunong kasi niyan kaya I always just have to show myself however I look. Oo, sige po. Okay? All right. So, I don't know if you can see me. It's like this. Every week, there's a man who comes here. Tapos lagi siyang, nagbibenta siya ng mga fruits. Yung instead of going to Divisoria, sa kanya ako bumibili or even going sa sa grocery. Ang sipag po, talagang we are touched by ang sipag, sobrang sipag niya. Tapos, inaano ko siya, ini-invite. O kaya sinasabi ko, mag-zoom ka mamaya, pag uwi sa bahay, ganyan. Yung anak niya, nag-ano sa YouTube. Ngayon,
every time I invite naman, lagi niyang sinasabi, kaya lang mahina talaga ako sa technology, pero yung anak ko, yan yung ginagawa niya. Tapos sabi niya, kung networking po ma'am, talagang kita mo ng trabaho ko, ito lang ginagawa ko, ano niya, selling fruits. Pero in my heart, I feel he can do it if he wants to. Ang ano ko lang, ang tanong ko is, what more do I do for him to listen at least sa presentation? O ano, Taglish naman yung presentation eh. So, parang hindi ako marunong mag-entice sa kanya more than what I'm doing now. Yun yung aking parang nagiging problema. O kaya, ano po, ano lang ako, invite ng invite, o kaya i-present ko na sa kanya dito sa bahay. Ganyan. Ano kayang suggestion niyo po? Ako ba? Sagot? Yes, sir. Yeah. Yes po. Okay, oh. Ang pinakaano po, pwede mo siguro siyang invite na, halimbawa, treat mo siya sa labas. Tapos, or kahit sa bahay, pwede rin, or sa labas. Kwento-kwentuhan lang muna kayo hanggang sa antayin mo na antayin mo na mag-open yun. Siyempre, pag nakuha mo na yung loob niya, so, siyempre, talagang sinasabi na kumisan, talagang ang hirap talaga ng ginagawa namin. Parang gano'n. Alam mo yun? So, para bang makuha mo yung loob niya. So, ngayon, ako po kasi, pag nag-explain po ako ng about sa crowd one, and lalo na pagdating sa binary po, meron po kasi akong ginagamit na strategy, and ewan ko lang po kung effective po ito sa iba. Sige. Sige po. Pag nag-share kasi, siyempre, ang unang ginagawa ko, sinishare ko muna kung paano ako na-invite at bakit ko ito nagustuhan. So, kailangan parang i-transfer mo yung sarili mo, ma-reflect mo yung sarili mo sa kanya. Tapos, pag na-share mo na yung paano ka nag-join at bakit mo ito nagustuhan, explain mo yung marketing plan. So, bigyan ko po kayo ng pointers kung paano mag-explain at siguro i-analyze na lang. Pag nag-explain ako, halimbawa, crowd 1, tapos yung kung kailan nag-start, kung anong ilang member na tayo, founder. Tapos, si crowd 1 ay mayroong mga company na naka-affiliate. So, parang bilog-bilog yun na naka-connect doon sa crowd 1. Binibilugan ko yun. Si Mindo, Migstore, yun. So, explain ko yan. Tapos, ang next na in-explain ko po is, kasi application tayo. So, kailangan i-open natin yung mind nila na magka-interest sila about sa application. Kasi apps tayo eh. So, magbigay naman ako ng explanation about sa mga apps. So, basic lang po ako pag nag-explain, hindi yung talagang detalyado. Kasi unang-una, lalo na kung hindi network ko yan at i-detalye mo yan, mahihilo yan, hindi maintindihan. So, basic lang. So, ang goal mo is mapauo mo siya. Makuha mo yung kiliti niya. So, explain ka ng konti yung mga example ng mga company may mga apps na kumikita ng malaki. At least 4 lang, para hindi masyadong mahaba. Tapos, ako pag nag-explain ako, pagka one-on-one presentation, in-explain ko na kaagad. Hindi ko na in-explain yung mga activity points kasi hindi masyadong maintindihan nun. Sa mga members lang talaga yun. Rekta ko na kaagad. Okay. Fear of loss. Okay. So, pagdating sa fear of loss, di ba, mag-invite ng 4. Kailangan mo hanap ng 4 na mag-join, na magbayad ng 6,500. Okay. So, pagdating sa 6,500, kailangan mayroon ka namang mindset na naman nun. Basta sabihin sa kanya. Sabihin niyo po, huwag niyo pong panghinayangan yung 6,500. Kasi bakit? Nagawa natin na bumili ng cellphone. Magkano ba yung cellphone? Diba? Although napakinabangan natin, ang point ko is, nakagawa tayo na maglabas ng halaga na mas malaki pa sa cellphone natin na hindi tayo kumikita. Diba? Are you earning with your smartphone
your smartphone or spending. So, yun. So, maiisip niya, o nga pala, nagawa nga natin maglabas ng ng bumili ng cellphone, how much more dito may negosyo ka. So, yan. Tapos pag nakaapat, okay. Ngayon, next niyan, sa pagdating sa fear of loss, ang next na i-explain ko dyan is yung binary. Okay, yung bilog-bilog na left and right. Pero pagdating ko po sa binary, hindi ko po dinidiretso kaagad doon sa mag-invite ng mag-left and right na kaagad. Pero kung sinasabi muna na pang mindsetting muna bago ako magpatuloy doon sa binary. Kasi pag sinabi kong pangalawang kitaan, tinatawag na binary, saka ko sinasabi, anyway, this is a networking. Kung nasa crowd po ako, marami yung mga umaten, mga attendees. Tinatanong ko po sila. Okay, bago tayo magpatuloy, tanong ko muna sa inyo, sino sa inyo ang ayaw sa networking? So, ang point po kasi noon, kailangan ma-open mo muna yung mind nila na mapaintindi mo kung gaano kaganang networking bago ka magdire-diretso doon sa binary. Kasi kahit magdiretso ka doon sa binary, ano man mga bilog-bilog ni left and right niyan, kasi ang pagkakaintindi nila networking at hindi pa sila na-open doon about sa networking, sayang yung laway natin, yung effort natin. Kaya hindi talaga muna ako magdire-diretso doon sa binary. Mayroon pa ako mga sinasabi bago ako magdiretso doon sa binary. Gusto niyo po ba na i-share ko? Yes. Yes. Okay. Ito po yung ginagawa ko. Minsan man, pag tinatanong ko yung crowd or one-on-one presentation, pag hindi siya, makikita mo lang sa itsura ng tao Pag medyo negative siya or parang excited pa rin. Or kahit sabing excited pa rin, pero parang may umaano sa isip niya. Tinatanong ko na lang yung sarili ko at ako na rin ang sumasagot ayon sa gusto ko mangyari na parang gusto din niyang itanong kaya lang nahiya siya na magtanong. Mayroon mga ganong tao kasi. So Okay. sinasabi ko, ganito po yun. Sabi ko, anyway, this is a networking business. Marami sa atin ang ayaw sa networking sa totoo lang. Once na marinig na nila yung networking, parang gas-gas na sa pandinig natin. Okay, sinasabi ko, marami sa atin ang ayaw sa networking. Anong dahilan? Una, sinasabi nila, ayaw ko ng networking kasi bakit yung kapitbahay ko hindi naman kumita ng malaki? So, ang follow-up ko doon na sasabihin, ganun ang mga dahilan kung bakit ayaw nilang sumali sa networking. Pero kung isipin natin, may kumita, merong hindi. So, bakit may kumita? Bakit may hindi? Para bang sa school, di ba nung nag-aral tayo, may pumasa, may bumagsak. So, isipin natin, kumikita sila kasi inaral nila yung business at tinrabaho. Yung mga hindi kumita, baka nagkamali ng pinasukan, hindi networking. Ang pinasukan nila ay not working. Hindi tinrabaho. So, mapatango-tango yan, di ba? Oo nga pala. Yeah. Oops. Very nice po. Nawala po kayo. Ito ba? Hello? Ba? Hello? Ayan. Oh yes, andyan na. Okay. Number 2, ayaw ng iba ng networking kasi sinasabi nila, ayaw ko niyang networking na yan kasi busy ako, wala akong time. Recruit kasi yan Alam mo yun yung sinasabi nila. Yeah. Kung hindi sila nagtatanong, ako naman ulit yung magtatanong at ako naman ulit yung sasagot. Kasi alam ko, isa din yan sa mga dahilan. Nahihiya lang siya na magsasabi. Sinasabi ko, marami sa atin ng ayaw sa networking dahil sinasabi nila, ayaw ko niya kasi recruit. Pero kung isipin po natin, halos lahat ng negosyo, walang negosyo na walang recruitment system. Nag-apply man tayo sa trabaho, nandun pa rin yung recruitment system, na-recruit ka. Pansinin mo yung mga mayaman, bakit sila mayayaman? Kasi kumuha sila ng mga tao na magtatrabaho sa kanila. So nandun pa rin yung recruitment. Example ko na sa sarili ko. Ako po, naging construction boy po ako.
bago ako naging artista. Hindi, biro lang. Hindi po ako artista, biro lang po. Sabi naman malapit ka na. Okay. Joke lang po yun. Bago po ako nag-networking, nag-construction boy po ako, nag-riprap po. Yung mga bato na pinapile-pile. Yes. Okay, ang niriprap po namin, yung tower sa Napocor. So, siyempre, nasa bundok yon. Buhat ko yung mga bato, kami mga laborer, halos mapang-abot yung baba saka yung tuhod sa taas. Tapos, rain or shine, alam mo yun. Tuloy-tuloy trabaho kasi minamadali yung project. Inisip ko, namin itong boss namin. Okay. Bakit ang yaman ng boss namin? Samantalang kami, nagtatrabaho, nahihirapan, malit yung parang may mali yata. Kasi kami nahihirapan, yung boss namin nakaupo lang, siya ang mas mayaman. Kami na nirecruit niya, okay, malit lang yung kita. Malit yung sweldo. Okay. Kaya sabi ko sa sarili ko, bakit hindi ko gayahin yung boss ko? Kaya I love recruitment. Clear pa ba? Clear pa? Yes po. Oo, okay. So, sabi ko, bakit hindi ko gayahin yung boss ko? Kaya I love recruitment. So doon pa lang mapatango-tango na. So ibig sabihin, positive na sila sa recruit. Yung iba sinasabi nila, ayaw ko ng networking kasi ano yan pyramiding yan yung nasa taas lang kumikita. Yung mga nauna lang, yung nahuli wala na. Maliit lang yung kita na nahuli. Pero sa totoo lang, given na yun yung nauna, mas malaking kita. Kasi ilang bawa po, kayo po, isang boss sa isang department o anuman sa private man or public, isang boss. At ako naman utility na mag-apply. Siyempre, matagal na kayo doon kasi boss nga po kayo. Papayag po ba kayo na mas malaki yung sweldo ko kumpara sa'yo? No. So, given na po yung nauna, yun yung mas malaking kita. Kasi reward po yun sa kanila. Parang sinasabi lang nila na dahilan yun. Kasi sa totoo lang, dahil sa pride nila, kaya lang nila nasasabi yun. So, yun yung mga bagay na sinasabi ko bago ako mag-start doon sa binary. And then, pag na-explain mo na yung binary, tuloy-tuloy na yun. Okay. So, ibig sabihin, hindi na parang magiging sarado yung isip nila kasi na-open mo na yung mind nila pagdating doon sa bilog-bilog left and right. So, yun po yung mga ginagawa ko. Tapos, lastly po, pag natapos na yung marketing plan, wag niyo po kalimutan na i-share yung closing. So, hindi mo sabihin sa in-explain mo, ito na yung closing. No. Kumbaga, kaya ko lang po ito sinabi para magkaroon kayo ng idea. So, ano yung closing? Sabihin niyo po, wag niyo pong panghinayangan yung 6,500 pesos. Kasi bakit? Marami ng 6,500 pesos na dumaan sa kamay natin. Tanong, may nangyari ba? Wala. So malay mo, dito tayo asenso. At hindi imposible. Kasi yung mga kumita ng malaki, yun yung company nila. Same company din natin. Same product din natin. Okay. Marketing plan, yun marketing plan natin. So ibig sabihin, hindi po imposible na yung nagawa nila na hindi natin magagawa kasi same lang tayo. Kailangan lang natin silang sundan kung ano yung sistema. And so, yun. Okay, tapos minsan sinasabi ko din pag kasama sa closing, sinasabi ko na wag mong tignan yung 6,500 na problema. Tignan natin na ito yung solusyon sa matagal nating problema. Kasi isipin natin na anong year ngayon? 2021. Anong problema natin? Pera. Way back 2000, problema natin, pera. By 2030, pag hindi tayo gagawa ng panibagong diskarte, habang poproblemahin pa rin natin yung by 2030. So, ang point ko is, isipin natin for how many years na yung diskarte natin, patuloy natin ginagawa at paulit-ulit natin na ginagawa.
Wala kang binago sa ginawa natin, sa ginawa mo, tapos mag-expect ka ng bagong result? No. Kailangan mong mayroong bagong gagawin and expect the bagong result. So, yun po yung mga mindsetting na pang-closing na sinasabi ko. Kasi hindi ko masabi lahat kasi abutin tayo ng madaling araw, gabi pa naman dyan. So, siguro susunod na mga pagkakataon pagka may chance pa. Salamat po. Sana nakatulong po. Wow, sobrang tulong po yan, sigurado po. Ano po, Ma'am Marjorie? Unmute po kayo. Hindi namin kayo marinig. Ma'am, hindi ka namin marinig. Oh, sorry. Okay, there. Isa na lang. Is it okay if in the end sabihin niya wala talaga siyang pera and all of that, which in a way I could understand it, na if I will sponsor him, meaning it's okay if I will fund it, the center, or it's not a good idea. What do you think po? Okay. Ito, unang-una, kailangan alamin mo po muna yung ano yung level ng interest niya. Siyempre, pag once na i-detalye mo ng mabuti yun, na i-present mo ng mabuti, ipakita mo sa kanya na maganda. Tapos, gustong-gusto niya na, meron din akong ginagawa din na pang-pressure. Kasi kailangan mong i-pressure siya eh. Or alam mo yun, pigain para ilabas na yung galing niya. So, tanungin mo, interesado ka ba talaga sa negosyo? Gusto mo ba talaga yung yung negosyo? Oh, naman po kasi maganda, kikita ng maganda. Mabago yung buhay. Tanungin niyo po. Gusto ko sanang malaman. Kailan mo kaya makapag-provide ng 6,500? Itatanong ko lang sa inyo kasi mayroon akong strategy na ituturo sa iyo. Sabihin mo, siguro madam, siguro baka mga 2 months. Kasi siyempre, kung medyo katulad sa akin na hirap na hirap talaga, sabihin 2 months. Sabihin mo, okay. Kaya ako tinatanong kasi mayroong ituturo sa inyo strategy. Okay. Pang-pressure po ito Pang-close ito. Close deal ito. Okay. Pwede niyo pong sabihin ganito. Kung 2 months, siyempre, 30 days yun na palilipasin mo na hindi mo gagawin si crowd 1. So yun, after 2 months, saka ka pa mag-join. Sabihin mo sa kanya, walang panagkaiba kung maglalabas ka ng pera next week at kung maglalabas ka after 2 months. 6,500 is 6,500. Walang panagkaiba. Ang disadvantage nun, kung 2 months ka pa mag-join, yung mga araw na palilipasin mo na hindi mo gagawin si crowd 1, maraming nangyayari. Minuto may nangyayari. Baka isa sa kaibigan mo kinausap na recruit ng iba, sayang. So, kung kaya mo nang gumawa ng paraan na ng 6,500 within 2 months, bakit hindi mo gagawa ng paraan mamaya or bukas? So, paano? Okay. Paano? Paano po? Tanongin niyo. Paano? So, ito sasagot mo sa kanya. Simple lang. Una mong gagawin, mangutang. At i-follow up nyo, sabi nyo, wag lang sa akin. Tapos medyo nakangiti ka para safe ka doon. Diba? Wag lang sa akin. Okay. Diba? Para safe ka. Okay. So, ganito. Ang utang kasi, mayroong magandang utang, mayroong pangit na utang. Ang pangit na utang, kung mangungutang tayo at ibili natin ng mga gadget or luho, pero na siguro kung mayaman ka, okay lang. Pero kung nasa average ka lang, hindi sa ganun ka So, ang magandang utang, yung mangungutang ka para inegosyo. Yeah. So simple lang. Hanap ka ng 6 na kaibigan mo. 6 na kaibigan mo, kamag-anak, kasi yung pati yung tiyahin mo, kamag-anak mo na nasa abroad or lahat, diskarte.
Para sabihin mo, di ba, yung tsahin mo, sabihin mo, Tia, kailangan ko ng 1,000. Mhm. Pahiramin mo ako, ibabalik ko after 2 months. Pag hindi mo ako pahihiramin, kalimutan mo na akong pamangkin. Wow, baka sabihin ng tita mo na sabot, oh, ito, di ba? So, discarding. So, alam niyo po, kailangan maging creative kasi tayo. Kailangan, para makagawa ng paraan. So, ngayon, so ang advantage noon, tapos pag nag-join siya, tulungan mo naman siya na ma-hit yung fear of loss. Para hindi siya kukuha ng pera na pambayad doon sa sarili niyang bulsa after 2 months. So kukunin mo ang support na ibibigay mo sa kanya is yung makapag-build ng team. Trabahuin niyo po, tulungan niyo siya na ma-hit yung fear of loss. And Okay. ibenta yung code. So wala pang 1 buwan, bayad na yung utang niya. May negosyo pa po. Alam niyo, kailangan po kasi sabihin natin yan. Kasi alam niyo po, naniniwala po ako sa buhay kasi natin, dumarating sa buhay natin, wag naman sana. Sabihin natin na, halimbawa, si Juan, okay, wag naman sana mangyari na kunod, di ba? Halimbawa, mayroong na aksidente or kailangan operahan. Sabihin ng doktor, o Juan, within 24 hours, kailangan mong mag-provide ng 100,000. Kasi pag hindi ka makapag-provide ng 100,000, isa sa mga mahal mo sa buhay, mawawala. Mhm. Alam mo, pag mangyari sa atin yun, ikot ang quit mo doon. Kahit hindi mo ate-atihin mo, kahit hindi mo kuya-kukuyahin mo. Kasi yung sinasalba mo, kailangan mo makapagkuhan ng pera dahil sa isang buhay. Pero sabihin mo sa kanya, alam mo ba dito sa gitong klaseng business sa Crowd1, sa langang 6,500 pesos na magawan mo ng paraan, time will come, pag naging successful ka, lahat na nakapalibot sa iyo, matutulungan mo. Yeah. Hindi po natin iniisip. Kumbaga, hindi lang isang buhay ang kaya mong isalba. Hindi po ibig sabihin na, alam mo yun, na ini-expect natin na dumating yung mga aksidente o naman mga problem. Hindi natin ini-expect yun. Pero sa totoo lang, parang magnanakaw din yun na dumating na hindi natin alam kung paano. Pag nagpaisi-isi ka lang, alam mo yun, iba pa rin kasi kahit paano pag may mayroon tayong finance. Pero siyempre, number 1 kay God. Pangalawa, yung financial. Yes. Thank you po. Thank you. Marami Salamat po akong po. notes. Plenty Aha. of notes. Nawala yung antok ko. Yeah. Salamat po. Sana Ma'am naman Adelfa. lahat ng mga yan. Salamat ho, pero Okay, salamat po. sana naman lahat ho na nandito ngayon, maski tayo ay old or new, kailangan natin malaman na meron tayong natutunan sa strategy na binigay ni Sir Logan. Kasi pati ako kasi syempre although alam ko yung narinig ko, pero now it's just a refresher. Okay, salamat ho sa mga tanong at sa mga sagot. I just want to acknowledge ho yung mga bagong pumasok